Hello mga kapuring, ako po si Ryan and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng SIS manual clutch kit sa ating Fury 125. Kasama po sa kit na to ang clutch cover, push mechanism, cable holder, cable, clutch lever, saka clutch lever clamp. Ang una po nating gagawin ay baklasin ang ating cover shroud at saka yung lower cowling para ma-reveal yung ating stock clutch cover. Unscrew nyo lang po yung 5 bolt ng ating cover shroud at saka yung 2 bolt ng ating lower cowling. Pag nabaklas nyo na po yan at natanggal yung kickstarter, pwede nyo na pong baklasin yung clutch cover na stock natin. Kailangan nyo po pala munang i-drain yung ating engine oil bago natin baklasin ang ating stock clutch cover at saka retainer. Ito po yung nabaklas na stock clutch cover at saka yung stock retainer ng ating motor. Yan po bali yung ipapalit natin sa SIS clutch cover. Kasama po sa tatanggalin ay yung retainer na binanggit ko kanina kasi hindi na po natin ito kakailanganin once na na-install na po natin yung SIS manual clutch kit. Ito po yung itsura ng ating SIS manual clutch kit pag nakakabit na. Ito po yung push mechanism, saka yung clutch holder, cable holder. Yung tornilyuhan ng ating SIS manual clutch kit ay eksaktong-eksakto sa stock na tornilyuhan sa ating crank. Pati yung kickstarter rod fit po dun sa pinakabutas ng cover. Kung mapapansin nyo, halos parehas yung stock clutch cover natin at saka yung SIS manual clutch kit cover. Ganito po ang itsura niya kapag nakabukas or nakatanggal yung ating clutch cover. Kung mapapansin nyo, yung aking primary gear ay naka-weld ng 3 sa tapat ng mga circlip. Yung stock clutch system po kasi natin ay free wheel yung ating primary gear. Pwede din po tayong gumamit ng fabricated na primary gear katulad po nung nandito sa picture na aking ginamit. Mas magaan po ito compared dun sa welded na stock primary gear natin. Although same lang din po sila ng function. Ganito po yung itsura ng primary gear pagka hindi nakakabit. Bali may 3 klase po yan . Meron yung Takigawa inspired, meron yung Nojikawa or Fury RR inspired, and yung last yung with weights yata, yun yung tawag nila or ng iba. From clutch cover to push mechanism to cable holder papuntang cable up dun sa ating
clutch lever, and clamp. Pinalitan ko din po pala yung cable ng pang CT100 kasi masyado pong mahaba yung kasama dun sa SIS manual clutch kit. Kung mapapansin nyo, iba na yung ginamit kong lever, clutch holder, and clamp. Kasi yung stock ng SIS manual clutch kit walang side mirror holder. Ang ginamit ko po dito ay pang Raider R150 lever, holder, at saka side mirror. Ganito po yung itsura ng pang Raider R150 kapag nakabaklas. Fit po yung pang Raider R150 na side mirror, brake lever, saka clutch lever sa ating Fury 125. Pati po yung cable ng clutch starter, sinama ko rin pong kinabit. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano po ito gumagana. Bali, in-tap ko po siya dun sa ating push starter button. Nagpalit din po pala ako ng left handle switch from stock to Raider R150 na din. Ganito po yung function bali ng ating clutch starter. Pag on mo ng susi or yung ignition, hindi mo po basta-basta mapupush start yung ating motor. Kailangan po naka-press yung ating clutch, then pindutin yung push button, saka aandar yung engine. Ito po pala yung demo ng ating clutch from neutral to first gear to third gear to fourth gear and back to neutral. I-on ko po ang aking ignition gamit ang aking wireless entry.
Again, ganito po yung installation ng aking SIS manual clutch kit from clutch lever to clamp to CT100 cable to cable holder to push mechanism to clutch cover. Nilagyan ko nga po pala ng additional spring dun sa ating cable papunta dun sa aking engine or chassis para mas mabilis yung balik ng ating push mechanism. Again, ito yung ating tinanggal, yung ating stock clutch cover and yung retainer. Saka ako pinalit ulit yung SIS manual clutch kit na aking kinabit. Kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment below and sasagutin ko po yan as soon as possible. And please don't forget to like and subscribe our channel po. Abangan nyo po yung susunod pa nating mga videos regarding sa modification ng ating motor. Maraming salamat po and thanks for watching.